Sa bisperas ng Pasko sa Red Robin, walang gumagalaw maliban sa maingay na customer. Sabi ko, kailangan ko ng sandali, guys. Bibigyan kita ng 1 minuto. Kung ganon, kailangan ko pa ng 1 minuto. Pinag-uusapan natin kung paanong walang kasiyahan sa Pasko ang umabot sa mesang ito at nauwi ito sa pag-aresto. You gotta be in about it. Itaas mo ang kamay mo. Pinapanood ko ang mga kandidato ko. Sabihin mo ang tawag ko. Ito ang Inside the Crime mula sa Law and Crime. Ako, si Elizabeth Milner. Kapag naalala ang pista opisyal, pumapasok sa isip ang saya at pagkakaisa. Hindi ito tungkol sa mga lumilipad na baso, sigawan, pagmumura, o babaeng binuhat palabas ng restaurant. Ibigay mo sa akin ang telepono ko. Nabangga ko lang ang mga tuhod ko. Paano nga ba tayo napunta rito? Balikan muna natin, sandali. Disyembre 24, 2025 na. Nasa Orland Park, Illinois tayo. Bago magpito 45 ng gabi, pinapunta ang Orland Park Police sa isang Red Robin sa lugar. Pero hindi dahil sa anumang kasiyahan sa Pasko. Sige. Anong gusto niya mula sa kanila? Gusto niya ba siyang umalis? Gusto niya ba siyang ibahan or kung naman? Kung posible yun. Sige. Binigyan ba siya ng alak? Isang martir na. Isang martyr? Sige. Na parang sapat na para magtanong. Oo, alam ko. Pero kailangan mo ko rin mag-ulat. This is a liquor establishment. Yeah. Hindi ito isang asal na kaligayahan para sa akin. Alright. Eto, Pisho. Kamusta po? Kamusta ka na? Hindi maganda. Ayon sa ulat ng kaso ng Orland PD, gustong paalisin ng manager ng Red Robin ang customer dahil naging maingay at sumigaw siya sa ibang mga customer. Sinabi ng manager sa polis na marami siyang natanggap na reklamo. Tinukoy sa ulat ang customer na si Ann Paris, 56 na taong gulang na nagsabing nagsimula ito dahil sa jacket at nayo'y basang-basa na siya. At binuhusan ako ng tubig, hinagisan ako ng baso. Sinong gumawa nun? Yung Ginoo, nakaupo lang dyan. Bakit na gagawin yun? Di ko alam kung sino ang kausap mo. Nausap ko ang manager pero di ko alam sino ang tinutukoy mo. Yung customer na humihingi ng camera roll habang nakaupo doon. Sig. Nag-away ba kayo or nagka-misunderstanding? Hiniling kong ilipat niya ang jacket niya. Aha. Yun lang? Pagkatapos, may ilang babaeng katabi niya na nagsalita. At may sinabi ako sa kanya. Tapos sinabi niya, huwag mo kausapin ang kapatid kong babae ng ganyan. At pagkatapos, ginawa niya ang ginawa niya. Sinabi ng manager na umalis ako. Sabi ko, tawagin mo ang mga baka at inulit ko ito ng mga 5 beses. Sabi ko, ginawa lang niya ito. Si. Kaya siya pinayagang umalis. Sige, idodokumento ko lahat. Ano pangalan mo? And Anong apelido? Harris. Paris. Sige, malapit na. Mas maraming opisyal ang dumating. At siya, ang manager, sinabi niya sa akin na lumabas ako. Sabi ko naman, sabi ng bahay. Sabi ko, ginawa lang niya ito. Kaya pinayagan nila siyang umalis. Sige, idodokumento ko lahat. Ano pangalan mo? And And ano pa? Harris. Pinapaalis si Ann ng Red Robin managers pero ayaw niyang umalis hanggat hindi niya alam kung sino ang mababayad sa pagkaing hindi pa niya nagagalaw. Kaya gusto ka lang paalisin na negosyo. Pribadong negosyo sila. Ako ang magbabayad nito. Sana ikaw. Ikaw ang umorder nito. Diba? Hindi siya lang ang nagdala nito. Hindi ko yun hinawakan. Sige, pero ikaw ang umorder nito. Sige. Play na mo bang bayaran yon? Kung kakain ako dito, babayaran ko. Sige. So, ayaw mo nang ipabalot o ano man? Hindi. Sige, ayos lang. Marami namang ibang kainan dahil hindi niya ginawa ang dapat. Nakikipagtalo pa siya sa akin. Sabi ko, Di mo kailangan bayaran ng pagkain. Ipaparinig ko ang audio. Okay? sige, ayos. Umalis na rin tayo. Oo, gagawin ko. Sige.
Gusto kong idokumento ito. Gusto kong malaman bakit hindi niya ginawa ang dapat niyang gawin. Bakit nakalabas yung lalaking yon? At bakit ako nandito at siya pa ang naghagis ng baso sa akin? Okay. At hindi niya siya pinigilan. Sige. At hindi niya ako pinansin. Sige, hihingin ko sa kanila ang video. Sige. Sige. Karaniwan. Sige, madalas, isang araw bago makuha ang video. Ayos lang iyon. Pero re-repasuin ko ito. Hindi ko sila nakuha. Ganito ang nangyari. Sabi ng customer sa mesa katabi ni Ann, hindi raw ganoon ang nangyari. May inumin bang itinapon sa kanya? Inumin bang itinapon sa kanya? Pinutol niya ang tela gamit ang isang bagay. May ginawa ba siya? Sige. Pero walang itinapon sa kanya. Walang itinapon sa kanya. Sige. Naiintindihan kita. Naiintindihan mo? Oo, at minuro niya ang bintana. Ayon sa ulat ng kaso, sinabi nila na si Ann ang nagsimula ng argumento sa ibang mga customer na wala na sa lugar. At si Ann ang unang nagbato ng kung ano sa kanila, kaya nagbato ng tubig ang isang customer pabalik sa kanya. Sa kabila ng alok ng libreng pagkain, ayaw pa ring umalis ni Ann kahit gusto siyang paalisin ng manager. Si Ann Paris ito. Dapat nasa kustodyanan natin siya. Pwede ko bang makuha ang CR ko? 225. 800 200 at 25. 800 at 1. Gusto ko lang nga umalis ka. Lahat ng yon. Sabi lang nila na hindi mo kailangan. Sabi nila hindi mo kailangan bayaran kahit alin doon. Sige, ayos lang yan. Gusto ko lang maging malinaw. Kasi nagdala siya ng pagkain na hindi ko pag-aari. Hindi na tayo magtatalo ka ng pabalik-balik. Abante na ako, pero kailangan ko talagang magputol. Naiintindihan ko. Bisperas ng Pasko ngayon at marami pa tayong mahalagang gagawin. Ako rin, hindi. Kailangan ko ng matulog. Ako rin. Gagawin ko. Alam mo, ang dami na nito. Ang dami ko nang tiniis. Okay? Hindi mo alam. Hindi. Nakilala na kita minsan. Okay? Okay. Son, Carl, kung nandyan ka. Sige, tuloy mo. lahat ay ginagawa ang gusto nila at walang gumagawa ng tama. Pero ako lagi ang inaatake. Kunin mo ang sinabi ng mga saksi. Sabi nila, ikaw ang naunang manggulo sa kanila. Ito nga. Ikaw ang nagumpisa sa mga tauhan, tapos sa kanila ulit. Dan, umalis ka na lang. Hindi na ako makikipagtalo pa sa'yo. Sige na. Sagutin mo ang tanong. Hindi ko kailangan gawin yon. Hindi na ako makikipagtalo pa sa'yo. Nasagot ko na. Tara na, alis na tayo. Hindi. Unang beses pa lang natin, Ann. Alis ka ba o hindi? Oh, sabi ko, tiklin. Sige. Kaya pumunta ka sa manager. Sige. Kaya pumunta ka. At ang mga daliri. Sige. Kaya pumunta ka. Sabi ko, kailangan ko ng minuto, guys. Bibigyan ka namin ng 1 minuto. Kailangan ko pa ng 1 minuto. Sige. Hindi ka na makakakuha ng 1 pang minuto. May hinihingi ka sa akin at sobrang iniinis mo ako. Hindi kita hinihingan ng pabor. Inuutosan kita. Kailangan mo talagang gawin. Hindi ako maghihintay. Hindi tayo maghihintay. Umalis ka na. Oh, kailangan mong maghintay. Kasi isusulat ko ang impormasyon, pati ikaw. Si Gustis, Gestes 734. Umalis ka na lang. GE. STS 734, umalis na tayo. Hindi ako aalis kasama mo. Isasama ka namin kung hindi ka aalis ngayon. Kailangan ka namin ihatid palabas. Tara na. Isinusulat ko ang mga bagay-bagay kasi alam kong hindi ko matatandaan dahil matalino kang babae. Eh, hindi ko naman matatandaan. Kaya kailangan mong maghintay. Sige, tuloy mo lang. Naghintay na kami. Nasa harap ng card, pangalan niya. Sino ang tumawag sa'yo? Ang negosyo. Walang pangalan na ibinigay, negosyo lang ang tumawag. Maaari bang sabihin sa akin kung sino ang nakausap mo? And manager? 18 na babae. Hindi, puti lang. Tara, pumunta tayo roon at kunin ang impormasyon niya. Oo, ayokong malaman ang pangalan ng server. Hindi mo makukuha yon. Gusto ko umalis ka kaya. Alis na ako. Sige.
Tinatangkang kong isulat ang ilang bagay. Tinatangkang kumuha ng ilang impormasyon. Sige, para dyan ang incident number. Naalala ko kasi may maganda akong koleksyon. Sige. Maaari kang magtunggo sa pulisya para humingi ng impormasyon. Kailangan ko lang malaman ang petsa, lokasyon at oras. Nasa incident number, hanap yan. Oh, yun mismo ang punto nun. Hindi, kasi nakalagay sa ulat ang petsa, ang lokasyon, ang numero, oo, nandyan niya. Oo, nakalagay lahat yun. Hindi mo na kailangan magsulat pa ng iba. Oo, para dyan ang incident number. Tara na. Una, gusto lang siyang paalisin ng mga manager. Ngayon, plano na nilang i-ban siya. Gusto mo ba siyang pagbawalang pumasok dito? Hindi siya umalis, kaya tumatanggi siyang umalis. Pwede ba natin gawin yun? Gaano katagal? Pwede bang mga 6 na buwan? Pwede mong gawin kahit anong gusto mo, pero mas maganda siguro kung taon. Sige. Sige. Ayos, opisyal na. At bawal ka nang bumalik dito na 1 taon. Anong oras na? Oras na para umalis ka. Turn na. At nagbibiro ka lang. Anong oras? You need a ride. Hindi ko kailangan ng sakay. Anong oras na? Tingnan mo ang relo mo at sabihin mo kung anong oras na. Alas 7 ng gabi at 5 minuto. Sa halip na pabalik-balik. Alas 7 ng gabi at 56 na minuto. Ayan na. Wala akong narinig dito. 1,956. Oras. Hindi ko kaya. Sige. Narinig mo ba na gusto kong umalis ka? Narinig mo ba yon? Oo, sinabi ko na sinusubukan ko magsulat. Narinig mo ba yon? Tinanong din kita kung ano. Kung di mo ako marinig, Sabihin mo sa akin, sabihin mo sa kanya na bawal siya dito ng 1 taon. At kung hindi siya alis, Arrestuhin siya. ano ngayon? Pwede mo bang sabihin ang oras? Ilang beses ko pa ba tatanungin? Alas 7 ng gabi at 56 na minuto. Red Robin ito. Oh, Red Robin na ito. Nainip na ang mga opisyal, kaya pinaalis siya sa booth. At ito si Orlando. Tama. At sinabi mong isang puting babaeng puwet ang kukunan. Ani, hindi natin gagawin to. Hindi natin to gagawin. Tara na. kung hindi ka umalis na yon, mapipilitan kaming paalisin ka. Tara na. Tara na. Huling pagkakataon, nakakatakot yan. Sige, subukan mo akong hawakan. Hindi, kailangan mo talagang maging kupal dito. Tara na. Hawakan mo ang kamay mo. I want my jacket. Give me my coat. Nagdilim agad ang body cam ng pulis habang binubuhat nila si Anne palabas ng restaurant. Ngayon, tingnan natin mula sa ibang anggulo. Tara na. Akala mo natatakot ako? Huling pagkakataon mo na. Sige, subukan mong hawakan ako. Hindi, kailangan mo talagang maging ganyan. Alisin mo ang kamay mo. Tara na. Ibigay mo ang coat ko. Nandoon ang gamot ko. Ibigay mo ang coat ko. Ibigay mo ang coat ko. Niloloko mo lang ako. Bitawan mo ako para makalakad ako. Bitawan mo ako para makalabas ako dito. Tingnan mo kung gusto nila pumirma para sa trespass. Gusto niyo bang pumirma para sa reklamo trespass? Gusto niyo bang pumirma sa reklamo? Gusto niyo bang magsampa ng kaso? Sige. Hindi. May dyan. Hindi. Ibigay mo sa akin ang aking coat. Sige. Ibigay mo sa akin ang aking coat. Sandali lang. Alisin mo ito sa kanya. Binigyan ka na namin ng maraming pagkakataon. Okay? Yan ang tawag namin doon. May nagawa kang mahalaga. Paulit-ulit naming sinabi pero di mo pa rin pinakinggan. May nagawa kang mahalaga. Sige, Kung ganon, 50 hindi siyang 5 mo. Tara na. hindi mo kailangan hawakan ako. Apparently we do.
Makakatikim ka talaga. Sige. Gusto kong umalis gamit ang kotse ko. Sayang naman. Magbabayad ka talaga para dito. Pinipilipit mo ang katawan kong sugatan na. Sinasaktan mo ako. At nandun lang ang kotse ko. Sayang naman, tayong dalawa. At magbabayad ka para sa daliri sa paa. At magbabayad ka para sa ospital, Phil. At magbabayad ka para sa lahat. Magbabayad ka sa sarili mong paraan. Huwag mong itapon ang mga gamit ko para hindi magsikalat ang mga ito. Wala nang ang zipper, tinatapon mo pa gamit ko. May laman pa bulsa mo. Hindi ko alam. Siguro dapat alam mo, di ba? Anong dapat kong gawin? Alamin kung anong nasa bulsa mo. Ikaw ang nagtanong. Oo, ako nga. Sumagot ako. Dahil hindi ko alam. At pagkatapos, ay nagtanong ako sa'yo ng isa pang tanong. Ano yon? Dapat alam mo siguro, di ba? Hindi ko naman dapat alam. Dahil lahat ng tao sa kotse ko Hindi ko tinutukoy ang kotse mo. Ang tinutukoy ko ay ang bulsa mo. at lahat ay naglagay ng tigdalawa. Gaya ng pagkuha mo sa mga gamit ko. Nung bisperas ng Pasko, inaresto si Ann Pares dahil sa mga kasong panggugulo sa kaayusan, pagpasok sa pribadong lugar ng walang pahintulot at paglaban sa isang pulis. Ngunit hindi pa tapos ang kaso ngayong bisperas ng Pasko. Pwede ko bang kunin ang info nyo para dito? Ibigay ninyo ang mga ID ninyo. Iniisip namin na may problema siya sa pag-iisip. Oo, meron nga. Marami na kaming unang encounter sa kanya. Taga rito ba siya? May ideya na ako. Ibig ko sabihin, ilang beses na ba naming sinabi sa kanya na umalis? Pero sinabi niya na hindi siya aalis. At ginugulo niya kayo. Ginugulo niya ang lahat. Tingnan mo sandali. Paulit-ulit siyang pumapasok sa tubig. Ooh. Criminal trespass at disorderly conduct. Hindi. Hindi ka pwedeng pumasok kung may trespass ka, okay? Kausapin mo siya. Habang katabi ka namin, kumukuha ako ngayon ng mga pahayag ng mga saksi. Nakikipagtalo siya halos sa lahat dito. Tapos, kaya parang may in order lang siya or kung ano man. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi niya. Anong nangyayari sa kanila? Nag-uusap lang kami, tapos biglang may narinig kaming nagmumura doon. Sumasagot lang talaga siya tungkol sa STEM. Kinakausap na siya. Parang kinakausap lang niya ang sarili niya. May iba pa bang kasama siya? Nag-iisa siya at minura ang sarili niyang braso. 2 lalaki at 1 parang babae. Sinigawan nito, papalapit na ang gulo niya, kaya pati ulo niya. Pero hindi ba siya dapat bilhin lang? Kunin mo ang matalim na bagay. Sinabi mo sa kanya, pwede mo ba siyang kausapin ng ganito? Pupunta siya ng nakaluhod at uupo tayo. Paunwari lang siyang nakikipagtalo sa'yo. Pasensya kung nasira ko ang bisperas ng Pasko nyo. May ginawa ba siya? Ay, pasensya na. May ginawa ba siya sa inyo o sila? Sige, hindi naman siya nakipagtalo sa inyo. Hindi siya. Sige. Sige, ayos lang. Salamat. Maligayang Pasko. Habang nakaupo si Ann sa likod ng sasakyan ng pulis, hindi siya mukhang takot makulong. Akala mo'y tumigil na siya? Nagkakamali ka. Gusto kong masigurong hindi matotoo ang kotse ko doon. Okay, ano? Ano? Hindi ko gagawin. Ayokong ilagay yon sa property na yon.
Gusto kong ilipat ang kotse ko para hindi ito mataw, sir. Sige. Eh bakit ka umaalis palayo sa kotse ko ngayon? Dahil ikaw ay inaaresto at dadarhin ka sa presinto ng pulis. Hindi ko kailangan pagbigyan ka. Inaresto ako para saan? Paglabag sa kaayusan. Panghihimasok sa pribadong ari-arian. Nagsinungaling ka pala tungkol sa sinabi mong pwede kong ilipat ang kotse ko at umalis gamit ang kotse ko. Ayos yan. Kung naghintay ka lang sana ng 1 minuto, kasi sinabi ko na kailangan ko lang makasakay sa kotse, pero hindi sapat ang 1 minuto para sa'yo at sa isa pang opisyal. Pero pinayagan ninyong makalabas sa pinto ang isa pa. Hindi kayo naging mabilis para makarating dito at malaman kung sino ang customer na yon. Pero arestuhin mo ako, opisyal. At di mo sasabihin kung sino. Pinapasok mo lang siya doon para malaman kung gusto nilang magsampa ng kaso at hindi mo alam. At ikaw ang nag-escort sa akin. At pagkatapos, nagawa mo kang sabihin, hindi ipapataw ang kotse ko. Pwede mo naman akong pinayagan ilipat ang kotse ko, pero hindi mo ginawa. Kaya magbabayad ka. May sinabi ka ba sa akin, opisyal? Isa na naman kasinungalingan? Anong sinabi mo? Sabi ko, ako ba ang kinakausap mo, opisyal? Sino ang kinakausap mo? Hindi kita marinig. Isa na naman kasinungalingan. Hindi kita marinig dahil sa salamin. Sige. Yan din ang sinabi ko. Sino ang kausap mo? Pero naririnig mo ako, ha? Puro kalokohan. Siguradong naririnig kita. Diyos ko at naririnig mo rin ako. Ayon sa ulat, dinala si Anne sa kulungan ng Orland Park Police Department. Oh, bakit hindi mo ako hilahin palabas gaya ng pagtulak mo sa akin sa restoran? Hindi ko kaya. Ayok, gawin talaga. Sige na. Ayon sa ulat ng kaso, binigyan si Anne ng citation at isang abisong kailangang humarap sa korte sa Enero 23, 2026. Inihatid siya pabalik sa sasakyan ng walang aberya at wala rin palang tahimik na gabi sa Red Robin. Salamat sa panunood ng Inside the Crime. Ako si Elizabeth Milner. Magkita tayo ulit sa Lunes para sa bagong kaso.